Para sa kaarawan ni Ivren Jillian Javier, Cora Rion Javier, Ken Española, Preserfina Lopez. Para sa maagang pagaling ni Librada Cambe, Rowena Apostol at Michael Lopez. Mapayapang paglalakbay ni Julius L.A. and Pio Bunyi. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Narciso Jr., Narciso Sr., Dolores Estelita, Eusebio Epifania, Crisanto Antero, Amelia Isidro, Edoviges Juan, Flora, Rosalina, Maria Cristina, Florinda, Juana, Maximo, Jeronimo, Mildred, Renato, Rocorazon, Denise, Maria Victoria, Loret, John Michael, Jose, Priscilla, Romeo, Ricky, Bernardo Jr., Father Dante, Malisa, Connie, Grace, Arturo, Jose, Elvira Wilson, Guadalupe, Justiniano, Joveniano, Emerencia, Elsa, Antonina, Estrelita, Engracia, Julieta, Antonio, Salvador, Nemesia, Aurora, Eduardo, Elena, Noraline, Lucas, Matthew, Analea, Aurora, Hermogena, Milagros, Leonardo, Delani, Eugenio, Teresa, Benjamin, Leonardo, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na sa mga walang nakakaalala at sa mga nakalagak dito sa Our Lady of Light Parish, Columbari. Luluhod po tayo at ating dasalin ang panalangin sa bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagkalooban mo ng lakas ng loob ang mga kabataan na tumugon sa iyong panawagan. Buksan mo ang kanilang mga puso sa mga dakilang kaisipan at bagay. Kasihan mo ang lahat ng iyong mga alagad ng mga magkaayong pag-ibig at pagbibigay sapagkat ang bokasyon ay sumisibol sa mabuting lupa ng mga tapat na tao. Isalin mo sa mga nasa relihiyosong pamumuhay, parokya, ministry at pamilya ng may pagtitiwala at biyaya ng maghihikayat ng iba upang yakapin ang malakas at marangal na landas ng nakatalagang buhay para sa iyo. Pagbuklirin mo kami kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin at sakramento upang magawa naming makipagtulungan sa iyo sa pagtataguyod ng paghahari ng iyong awa at katotohanan, katarungan at kapayapaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maupo muna po tayo. Ngayon po ay ika-28 linggo sa karaniwang panahon at ikalawang Sabado ng ating 7 Sabado, ang paghahanda sa nobenaryo at kapistahan ng ating patrona, ang mahal na Inang Santisima ng Kaliwanagan. Inaanyayahan po natin si Sister Marilu Deniga upang magbahagi para sa ikalawang araw ng Sabado ng ating 7 Sabados. Pakinggan po natin siya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Marilu Deniga na nahatasan po magbahagi ng aking buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon at mahal na Inang Awa. Ako po ay isinilang na may kapansanan. Yes, I'm inborn with cerebral palsy. So, isang cerebral palsy po ay isang kondisyon na medyo nahihirapan po sa pagkilos. Yung iba, pati po sa pagsasalita. Ako po ay sinuwerte dahil sa mga panalangin na ibinibigay ng aking lola sa akin. Yes, ang aking pong lola ang naging gabay sa aking paglaki dahil ang aking pong ina ay hindi po tanggap ang aking kalagayan. Simulat sa pool, nasa tiyan pa lang po ako ng aking ina, ayaw na po niya sa akin dahil siguro hindi pa niya tanggap na siya ay maging ina. Na siya po ay masaya pa sa pagiging
dalaga. So, naiintindihan natin na may mga ganun pong tao. Pero, kung sa pagkakataong yon, hindi po siya nagpa-prenatal. Kaya po ako ay naging ganito dahil hindi po ako naalagaan ng maayos sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Nagkaroon pa lang po siya ng pagkakataon magpatingin sa doktor nung siya ay madulas at duguin. So, hindi na po nagkaroon ng pagkakataon na ako ay iikot, ako po ay bridge, tinatawag na suhi. Kaya po, ako ay ipinanganak ng by cesarean section. Kaya po, naapektuhan po ang pag-deliver sa akin ng aking ina. Magkagayon man, ginawa pa rin naman ng aking ina ang kanyang tungkulin. Inihanap niya po ng paraan kung paano po ako maaalagaan. Ito po ay sa pamamagitan ng paghahanap ng isang tutulong sa kanya. Hanggang sa malaman niya ang tahanang walang hagdanan under Sister Valeriana Burts. Meron po yung branch ng mga pinagdadalahan po ng may kapansanan. Doon po ako dinala sa bahay mapagmahal. Doon po ay nabigyan ako ng wheelchair at ako po ay nakapag-aral. Sa edad na 8 taong gulang, ang naging gabay ko po sa araw-araw, bawat segundo ng aking buhay, ay ang mahal na inang awa at ang Panginoon. Dahil yan po ang paalala sa akin ng aking lola na, anak, kahit hindi ka masyadong naalagaan na yung ina, basta lagi kang mananalangin lang sa ating mahal na Panginoon at mahal na inang awa. Huwag mo kalilimutan na sila ang iyong gabay sa araw-araw at bawat segundo ng iyong buhay. Huwag kang malulungkot. So, yun na po, hindi ko po makalimutan yung paalala na yon. Kaya every single moment ng buhay ko, siya po ang mahal na inang awa at ang Panginoon po ang aking tinatawag. Kahit na po sa pagpunta ko sa simpleng bagay sa comfort room. Yes, ang pinakamahirap na bagay na aking nadanasan ay ang pagpunta po at pantawag ng kalikasan. Alam niyo na po kung ano yun. Ngayon po, meron po akong hiniling sa ating Panginoon na kung kasi binigyan nga niya ako ng pamilya pero hindi naman nila ako tanggap. So sabi ko, minsan sa buhay ko, sinabi ko na kay Lord, humingi po ako ng, tinausap ko po siya, pati po si Mama Mary. Sabi ko, Mama Mary, Papa Jesus, bakit po binigay niyo ako sa pamilyang ayaw sa akin? Baka pwedeng bigyan niyo naman po ako ng pamilya na gagabay po sa akin. Tatanggapin ako at makakasama ko at masasabi ko aking pamilya. Naibigay naman po ng Panginoon yan. Binigyan po ako ng mabait na asawa at isang anak na tanggap po ang aking kapansanan. At ang aking pong talento ay bigay rin po ng Panginoong Diyos ang aking pagiging artist na siyang naging gabay naman po sa aming buhay. Yun po ay regalo din ng Panginoon sa akin. Hindi po ako pinababayaan, lalo pa po ni Mama Mary. Ang sabi po ni Ma'am Malu, 5 minutes lang. 60 years old na po ako ngayon. Pero kung sasabihin ko po sa inyo, every single moment ng buhay ko, kukulangin po yung 5 minutes. Thank you po. Sana po ay naibahagi ko sa inyo ang munti kong karanasan na sinabi ngayon. Ang akin lang pong masasabi sa mga ina, alagaan niyo po ang buhay na ibinigay ng Diyos sa inyong sinapupunan. Dahil siya po ang magiging gabay din niyo balang araw. Yun lang po. Salamat. Palakpakan po natin si Ate Marie. Thank you po.
Isama pa rin po natin sa ating panalangin ang mga pasasalamat at kahilingan ni na Corazon Apostol, Carl Dominic Cruz, Maverick Santa Ana, John Paul and Joyce Cresaldo para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Domi Mar. Bibigyan po ba ako ng ng signal pag Tumayo po tayo at ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria. At naglihis siya lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Maria, Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat na makinabang sa mga pangako ni Hesukristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayaman dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakataon-taon ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na magmuli sa kalalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalong gabi po sa lahat. Ngayon po ay ika-20 linggo sa karaniwang panahon at linggo ng mga katutubong pamayanan at pandaigdigang araw para sa pag-aalis ng matinding kahirapan. Ang atin pong punong tagapagdiwang sa misa ngayon ay si Reverend Father Jomar A. Taroy. Sama-sama po nating awitan ang Panginoon.
Sa Panginoon ay simulan ang kaniyang kabuhian, manatiling magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu naway sumaininyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa misang ito, ialay natin sa Diyos ang ating mga pakiusap at ang ating taus-pusong pasasalamat. At upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Panginoong Hesus, sa mga sandaling kami nagmakaawa, ngunit kulang sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, sa mga sandaling hindi kami marunong magpasalamat sa iyong mga biyaya, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, sa mga sandaling kami naging mapagmataas at hindi marunong tumanggap ng tulong at habag mula sa iba, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kaysa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Gumaling mula sa ketong si Naaman na taga-Syria, isang pagano. Kaya naman, nagpasalamat at nagpuri siya sa Diyos ng Israel. Siya ay sumasalamin sa Samaritanong ketongin na ating nasaksihan naman sa mabuting balita. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Naaman ay lumusong sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo na nauli sa dati ang kanyang katawan,
at kuminis mula sa ketong ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Sina Aman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong malit kong nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Buhay ang Panginoon Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano." Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po ba namang kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Panginoong
magliligtas sa tanang bansay nahayag. Dumana si San Pablo ng maraming hirap, ngunit nanatili siyang matatag, bunsod ng kanyang matibay na pananalig sa katapatan ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angka ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa, hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay, nakalakip si Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo naman ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang kanya'y ay hindi niya itatakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos sa may naghahangad, lagi tayong pasalamat, kaisa ng kaniyang anak. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng ganito, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito?
Sinabi ni Jesus sa kaniya, tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Padre. Pwede bang pakalinggon yung katabi ninyo? Pakisabi sa kanya, salamat sa Diyos, naririto ka. Mga minamahal na kapatid, noong tayo po ay mga bata pa, itinuturo sa atin ng ating mga magulang at ng mga nakatatanda sa atin ang dalawang mahalagang salita, pakiusap at salamat. Please and thank you. Bata pa lamang tayo, paulit-ulit na nating naririnig, lalo na sa ating mga magulang, anak, kung mayroong hihingin, sabihin mo, pakiusap po. At kapag naman binigyan ka, huwag mong kalilimutang magsabi ng salamat po. Simple ngunit napakahalagang mga salita, sapagkat sa dalawang salitang ito, mga minamahal na kapatid, pakiusap at salamat po, please and thank you, nakikita ang kababaang loob at pagkakakilala sa kabutihan ng kapwa. At higit pa roon, ito rin ay pananampalataya, sapagkat sa maraming pagkakataon, sa Diyos tayo lumalapit upang makiusap, at sa Diyos din tayo bumabalik upang tayo'y magpasalamat. Dalawang simpleng salita, pakiusap, salamat. Ngunit kapag ito'y totoo sa puso, kaya nitong baguhin ang isang tao. Kaya nitong magpabago ng buhay ng tao. Ito po yung aral na makikita natin sa ating mga pagbasa ngayong linggo. Sa unang pagbasa, ito'y mula sa 2 aklat ng mga hari. Narinig natin si Naaman. Si Naaman, isang general. Siya'y nagmula sa Syria. Siya'y makapangyarihan. Siya'y ginagalang ng lahat. Pero ang problema, meron siyang sakit. At walang lunas ang kanyang sakit. Meron siyang ketong, mabigat na karamdaman noong panahon ng Panginoon. Mayaman, makapangyarihan, ngunit hindi lunas ang kaniyang kayamanan at ang kapangyarihan. May nagsabi sa kanya tungkol sa propetang si Eliseo sa Israel. At kung babalikan natin yung kwento, nung una'y nagmamayabang pa itong si Naaman. Akala niya dapat maging marangal yung mga ritual na gagawin niya. Pakiusapan siya ng kanyang mga alipin. Nung siya'y pinakiusapan ng kanyang mga alipin, ang sabi ng mga alipin sa kanya, Ginoo, kung mahirap na bagay ang sinabi ng propeta sa inyo, gawin pa rin po ninyo. Sundin pa rin ninyo. Bakit hindi niyo po subukan yung payak na sinasabi ng propeta? Pinakiusapan siya ng kanyang mga alipin na sundin ang sinasabi ng propeta. At dahil siya'y nakinig sa pakiusap, siya'y lumubog ng 7 beses doon sa ilog ng Jordan, nagkaroon siya ng kagalingan. At nang maranasan niya yung kabutihang ito ng Diyos, siya'y nagbalik upang magpasalamat. Ang sabi niya, ngayon, alam ko nang walang ibang Diyos, kundi ang Diyos ng Israel. At sa Diyos ng Israel lamang ako maglilingkod. Nung una siya'y bumalik para magpasalamat, pero ang sabi sa kanya ng propeta, huwag ka sa akin magpasalamat. Sa Diyos ka magpasalamat. Mga minamahal na kapatid, nagsimula ang kanyang himala sa pakiusap. At ito'y nagtapos
sa pasasalamat. Ang kapangyarihan ng Diyos, naranasan niya sa pamamagitan ng kababaang loob, sa pagtanggap doon sa pakiusap ng kanyang mga alipin, na sundin ang sinasabi ng propeta. At ganyan din po sa buhay ng taong marunong magpakumbaba. Ang taong marunong magpakumbaba at makinig sa tinig ng Diyos, pinagpapala. Sa Ebanghelyo, 10 ketongin ang lumapit sa Panginoon. Sa kanilang paglapit kay Jesus, nagmamakaawa rin sila. Nakikiusap rin sila kay Jesus. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Yan ang kanilang pakiusap. At dahil sa kanilang pananampalataya, gumaling silang lahat. Pero sabi sa kwento ng Ebanghelyo, isa lamang ang bumalik para magpasalamat. Kaya sabi ni Jesus, hindi ba 10 ang pinagaling ko? 10 ang gumaling. Nasaan ang 9? Yan ang tanong ni Jesus. At doon sa isang nagbalik para magpasalamat, sinabi ni Jesus, tumindig ka at humayo. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, lahat sila gumaling. Pero yung isa, siya lang yung naligtas. Pinagaling sila pare-pareho ni Jesus. Pero sa kanya lang sinabi ni Jesus, tumindig ka't humayo, iniligtas ka ng iyong pananalig. Sapagkat malinaw na ang kagalingan sa katawan ay regalo. Ngunit ang kaligtasan ng kaluluwa, yan ay bunga ng pusong marunong magpasalamat sa nagkaloob ng biyaya. Kung tutuusin, hindi naman talaga kinakailangan ni Jesus ng thank you. Hindi kinakailangan ni Jesus ng ating pasasalamat para siya'y maging Diyos. Pero mahalaga sa Panginoon na makita ang isang pusong marunong tumanaw ng utang na loob. Ang 9 tumanggap ng biyaya, ngunit ang isa tumanggap ng kaligtasan. Yung pagpapagaling, panlabas. Yung pagpapasalamat, panloob. Ang una, nagdudulot ng kalusugan sa katawan. Ang ikalawa, nagdudulot ng kagalingan sa kaluluwa. Nagliligtas. Tayo pong mga Pilipino, kilala tayo sa pagiging magalang sa pananalita. May po, may opo. Nakikiusap, pakiusap po, makikisuyo po. Pero minsan, parang bagang nagiging automatic na lamang ito. Minsan wala naman talaga sa puso natin yung sinasabi natin. Pakiabot nga po. Pero wala sa tono ng paggalang. Salamat po. Pero hindi tapos o hindi taos at talos sa puso. Mga minamahal kong kapatid, ang tunay na pakiusap, tanda yan ng kababaang loob. Inaamin nating hindi natin kaya ang lahat. Kaya naman kinakailangan natin ng tulong ng Diyos at ng ating kapwa. Ang tunay na pagpapasalamat, tanda ng pagpapakumbaba at pagkilala na hindi natin taglay ang lahat ng biyayang ating tinatamasa. Kaya nga mga minamahal na kapatid, kung minsan napapansin natin, parang hindi gumagana yung ating mga panalangin. Baka ho kasi dahil kulang tayo sa dalawang ito. Pakiusap, salamat. Please and thank you. Dalawang simpleng salita. Please, ayun din ay panalangin ng pag-asa. Isang panalangin ng pag-asa. Panginoon, pakiusap, tulungan mo ako. O thank you, salamat. Yun ay panalangin ng pananampalataya.
Para bagang sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, alam ko namang narinig mo ako at narinig mo ako. At dahil dito ay nagpapasalamat ako sa iyo. Mga minamahal na kapatid, kapag ang puso ng tao ay marunong humingi ng may kababaang loob, kapag ang puso ng tao ay marunong magpasalamat ng may katapatan, doon ho dumadaloy ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Hindi lang pagpapagaling sa katawan, kundi pagbabago ng puso at kalooban. Araw-araw ho, binibigyan tayo ng napakaraming pagkakataon para sabihin ang dalawang salitang ito. Please and thank you. Pakiusap, salamat. Sa Diyos, maaari nating sabihin, pakiusap Panginoon, patnubayan mo po ako. Patnubayan mo po ang pamilya ko. Sa ating mga magulang, maaari nating sabihin, salamat po sa lahat ng inyong mga pagsasakripisyo. Sa ating kapwa, maaari nating sabihin, pakiusap, maaari mo ba akong tulungan? At matapos na matulungan, maaari nating sabihin sa kanila, salamat sa iyong tulong, salamat sa iyong kabutihan. Kung minsan ho, naririnig natin sa mga bata, para bagang hindi na sila marunong mag-please, mag-thank you, makiusap at magpasalamat. Pero baka ang dahilan ho ay nasa ating mga nakatatanda. Baka hindi na natin ito pinapakita. Baka nakakalimutan na natin ang magandang ugali natin bilang mga Pilipino. Ang kultura ng pakiusap at pasasalamat, lagi ho yan nagsisimula sa isang pusong marunong magpasalamat sa Diyos na nagbigay ng biyaya. Kaya naman mga minamahal na kapatid, muli ho nating buhayin sa ating puso yung kultura ng pakiusap at pasalamat. Sa bawat biyayang tinatanggap natin, malaki man ho o maliit, sabihin natin sa Diyos, salamat po Panginoon sa biyaya. At sa bawat pagkakataong tayo may pangangailangan, sabihin din natin sa Kanya, pakiusap po Panginoon, ako yung pagbigyan. Mga minamahal kong kapatid, kapag natutong magsabi ng pakiusap, ang langit ho'y bumubukas. Kapag natutong magsabi ng salamat, biyaya'y bumubuhos para sa ating lahat. Dalawang salita ho. Simpleng salita. Pakiusap. Salamat. Sama-sama natin ngayong ipahayag ang ating iisang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. O Diyos naming Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, pinupukaw mo ang aming mga puso tungo sa pasasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sa diwa ng pasasalamat, tayo'y manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa diwa ng pasasalamat, magkaisa nawa kaming iyong simbahan tungo sa pagtataguyod ng iyong kaharian.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan mo ang aming mga punong bayan upang sila'y makapaglingkod sa sambayanan na may pusong magpasalamat sa iyo. Mapagtanto nawa nilang kung wala ka, wala rin silang may pangyayaring tunay na matagumpay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Itinataas namin sa iyo, aming Ama, ang mga kapatid naming katutubo at silang mga lubusan ang pagkarukha. Tulungan mo kaming gampanin ang iyong kalooban sa kanilang buhay sa pamamagitan ng anumang tulong na aming maihahandog sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Yakapin mo sa iyong walang hanggang paghahari ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Pagpanibaguhin mo, O Ama, ang aming mga puso't isip at kalooban upang sa tuwina ang aming pag-iral ay lumingon lamang sa pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, O Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa poong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain, upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesucristo, kaysa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nangagsisiawit ng papuri sa inang walang kumpay sa kalangitan, kami po dito sa kainta ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mysterium Fidei.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kay San Leon na aming Papa, at ni Ruperto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos na turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, tumawag tayo sa ating Amang nasa langit. Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mayroon po tayong second collection bilang pakikiisa sa pagsuporta sa Indigenous Peoples Sunday. Pinasasalamatan po natin ang lahat ng mga nag-alay sa misang ito na pinangunahan ni Feli Marcelo at John Michael Pineda. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kaysa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagdiriwang natin ang 7 Sabados bilang paghahanda para sa kapistahan ng ating patrona, ang mahal na ina ng kaliwanagan, pagninilayan natin ng 7 tuwa ng mahal na Birhen at hihilingin ang bawat isa sa 7 kaloob ng Espiritu Santo. Sa Sabadong ito, pagnilayan natin ng 2 tuwa ni Maria, dinalaw niya ang kanyang pinsang si Elizabeth at hilingin natin ang kaloob ng pag-unawa. Luluhod po tayo para sa panalangin na nagbahagi ng himala ng mahal na ina ng kaliwanagan. Kabanal-banalang inang Santisima ng kaliwanagan, galak ng kalangitan, aming liwanag at buhay. Ako ay natutuwa at nagagalak kasama dahil sa kaloob na pag-unawa na sa iyong kabanal-banalang kaluluwa ay ipinamalas ng halimbawa ng Espiritu Santo ng may hindi masabing kalabisan para sa lahat ng nilalang upang mabatid ang mga hiwaga ng Diyos. Pagidapatin po, walang bahid dungis at kalinis-ninisang ina na ipinamahagitan sa iyong pinakamagiliw na esposo, ang Espiritu Santo, na ipinagkaloob sa akin ng napakahalagang kaloob na ito ng pangunawa upang maliwanag na mabatid ang mga banal na hiwaga at ang kadakilaan ng Diyos. Igalang siya at mahalin gaya ng ginawa mo sa buhay na ito. At tamuhin ko pagkatapos ng kamatayan ang hindi malirip na kaligayahan na ipinangako sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen. O Mariang Inang Santisima ng Kaliwanagan, Panalangin mo kami. Ngayon po naman ay pakinggan natin ang awit para sa handog sa mahal na ina.
Pinasasalamatan po natin Pinasasalamatan po natin si Binibining Marilu Deniega na nagbahagi ng kanyang karanasan sa milagrong nakamit sa tulong ng pananalangin at debosyon sa ating mahal na ina ng kaliwanagan. Kay Binibining Faith Amber Sapalyo, ang kapitana ng Barangay San Roque na naghandog ng awit para sa ating patrona. Ang hermandad kasama ni na Hermana Felicissima Marcelo at Hermana John Michael Pineda sa pangunguna sa Dalaw Kaliwanagan. Maraming salamat po. Muli po, sa November 21, 2025, ay pagunita sa ika-303 taon ng pagpapakita ng Madre Santissima de Lume sa Palermo, Sicilia, Italia. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng prosesyon ng pagkatapos ng banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Maraming salamat po. Tatayo na po tayo. Aawi tayo sa mahal nating ina. Muli po sa ngalan ng ating Rektor at Kura Paroko, Father Sandy N. Haines, nagpapasalamat po kami sa nagbahagi, sa umawit at sa humanidad na narito po ngayon. Palakpakan po natin sila. Patuloy po tayong maghanda ng sama-sama para maging makabuluhan, maging banal ang ating kapistahan. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.